Sa iba pang ulat, Albay Provincial Government maglalatag ng maayos na sistema para sa pagbubukas ng klase sa mga evacuation centers. At 155 tents na donasyon ng UNICEF dumating na. Ang buong ulat sa sitwasyon sa Albay kaugnay ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon, ihatid sa atin ang aming kasamang si Haji Caaminio live. Yes, maraming salamat at magandang hapon sa inyo dyan, JC. Sinimulan na nga ang pag-i-install ng mga tent sa mga evacuation centers na magsisilbi muna na temporary classrooms para sa mga batang mag-aaral na naapektuhan ng pag-aalboroto nga, patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ang mga batang ito, JC, ay yung mga nakatira sa 6-kilometer permanent danger zone. Kasama na rito ang extended danger zone na 7 hanggang 8 kilometer. At kaugnay nga niyan ay dumating na nga ang 155 na tents na galing sa UNICEF kung saan ay kaya nitong i-accommodate ang nasa 40 estudyante. Dito nga sa Kamalig North Central School ay nakapag-install na ng nasa 3 tents at kailangan na lamang ng armchairs at temporary chalkboards. Pero bago gamitin ay pag-uusapan muna ng Department of Education at Albay Provincial Government ang magiging strategy ng kanilang pag-accommodate. 36,000 estudyante kasi, JC, na pumapasok sa mga eskwelahang ginamit bilang evacuation centers ang apektado. Habang 17,000 namang mga bata ang naninirahan sa 6 to 8 kilometer extended danger zone. Kaya naman aalamin nila kung pwede bang pagsamahin sa iisang tent ang mga bata sa magkaibang mga barangay. At since parehas naman ang curriculum nga na ginagamit ng mga bata sa magkakaibang mga barangay. Pati ang rotational suspension of classes, JC, ay pinag-aaralan na din ng pamahalaan para naman ng sa gayon ay ma-accommodate ang lahat ng mga bata na mag-aaral nga dito sa mga tent. Una na pinatiyak ni Governor Joey Salceda ng Albay ang pag-aaral ng mga bata kahit na nag-aalboroto ang Bulkang Mayon. Samantala, kanina lamang ay nagsagawa naman ng press briefing si Mr. Ed Laguerta. Siya yung resident volcanologist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa Region 5. At nilinaw nga niya na bagamat hindi masyadong nagpapakita ng aktibidad ang Bulkang Mayon, ay patuloy naman ng ramp up ng enerhiya o gas build-up na galing sa magma para mag-pressurize at tuluyan nga na pumutok ang bulkan. So ibig sabihin nito, nananatili pa din sa alert level 3, JC, ang Bulkang Mayon. Ibig sabihin, bawal pang bumalik sa kanilang mga tirahan na sakop nga ng 6 to 8 kilometer permanent danger zone yung mga residente at mananatili muna sila sa mga evacuation centers kabilang na nga dito sa Kamalig North Central School. Bago nagsagawa ng press briefing si Mr. Laguerta ay nagsagawa muna ng isang aerial survey ang PHIVOLCS kasama ang ilang mga miyembro ng media at mapalad yung aking cameraman na si June Basit na nakasama nga siya dito sa aerial survey na isinagawa ng PHIVOLCS kaninang umaga. At kung saan namataan nga, JC, na kaninang mga alas 9:20 ng umaga ay naglabas muli ng white steams yung Bulkang Mayon at continuous lamang aniya itong cycle ng Mayon. Kaya naman anytime ay masasabi natin na maaaring pumutok ang Bulkang Mayon. Maaaring abutin ng araw at maaaring abutin ng linggo. Wala pang makapagsasabi kung kailan nga ba puputok ang naturang bulkan. Hindi rin nagbago, JC, ang risk areas na maaaring tamaan ng pyroclastic flows o di naman kaya ay ng lava flows. So sa southeast pa din ito tatama. Ibig sabihin ay maaaring maapektuhan ang mga bayan ng Santo Domingo, Daraga, Ginobatan, Kamalig at maging dito nga sa lungsod ng Legazpi. So sa ngayon, JC, base naman sa tala ng PHIVOLCS sa nakalipas na 24 oras ay nakapagtala ng 3 volcanic earthquakes at 14 na rockfall events. So hindi pa rin natatapos ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon at sabi nga ni Mr. Laguerta kanina, bagamat hindi masyadong nakikita visually yung pag-aalboroto ng bulkan, ay mapanganib pa din na bumalik sa 6-kilometer permanent danger zone. So yan muna ang ulat mula pa rin dito sa Kamalig sa lalawigan ng Albay kasama si June Basit at Jeff Tuason. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan. Ako si Haji Caaminio. Maraming salamat sa iyo, Haji.